Eksaktong alas 4:30 ng hapon. Isang Ukrainian MiG-29 ang humahagibis sa himpapawid ng Donetsk. Nasa 150 metro lang ito ang taas, patungo sa dam ng Mirivka. Ang dam na yun ngayon ay nagsisilbing daanan ng supply ng mga Ruso. Bagamat matagumpay na nagtago ang piloto gamit ang terrain, magbabago ang lahat sa loob ng ilang minuto. Hindi alam ng piloto, tatlong magkakaibang sistema ng radar ng Russia ang nakatutok na sa kanya. Ang Gravestone radar ng S-400 ay nakakandado sa posisyon niya mula 38 kilometers ang layo. Ang Tour M2 ay nagtatrack mula sa timog. At ang Buck M3 ay umiinit na sa silangan. Sapat na ang lawak ng overlapping missile coverage na ito. Kaya nitong gawing pinong aluminum confetti ang anumang eroplano. Nakatingin ang piloto sa feed ng reconnaissance na nakastream sa kanyang display. Ang dam sa Myulabivka ay ginawang isang superhighway ng mga supply truck ng Russia. Para maiwasan ng civilian na kaswalty, kailangan mangyari ang atake ngayon din. Ang MiG-29 ay sumusunod sa Dnepro River Valley. Ginagamit nito ang natural na depresyon sa terrain para itago ang paglapit niya. Lumilipad siya sa bilis na 880 km per hour. 150 metro lang ang taas mula sa lupa. Meron siyang isang bentahe. Hanggat nananatili siya sa lambak, hinaharakan siya ng mga nakapalibot na burol mula sa radar. Ngunit magtatapos ang proteksyong yun sa loob ng 8 minuto. Pagkatapos niyon, ang huling 8 km bago ang target ay lantad na. Ito ang tinatawag ng mga piloto na shooting gallery. Sa pamamagitan ng HUD, mabilis na dumadaan ang terrain sa bilis na 236 meters per second. Ang mga power line ay lumiletaw at nawawala ng mas mabilis kaysa sa pag-iisip. Lumilipad ang piloto gamit ang instinct at muscle memory. Hindi ito paglipad. Isa itong controlled falling with style. Ang SPO-15 radar warning receiver ng MiG ay nagpapakita ng mga banta sa circular display nito. Ang bawat strobe ay nagpapakita ng direksyon, ngunit hindi ang distansya. Tila alam mong may sumisigaw sa iyo, ngunit hindi mo sigurado kung malapit ba sila o nasa kabilang silid. Binibilang ng piloto ang pulse repetition frequency, tulad ng pagbibilang ng segundo matapos ang kidlat bago marinig ang kulog. Ang S-400 sa Hilagang Silangan ay nabibigay sa kanya ng mabagal lazy sweep. 2.5 segundo ng atensyong electromagnetic ang nararamdaman niya ngayon. Sapat na malapit para mag-alala, ngunit malayo pa para makapagplano. Ang kalkulasyong yon ang nagdulot ng kanyang susunod na desisyon. Manatiling mababa sa loob pa ng 8 minuto. Ang hammer bomb sa kanyang centerline ay nagsasagawa ng diagnostics tuwing 5 segundo. GPS signal strong, tracking 12 satellites. INS alignment stable, rocket motor armed. Kailangan ng bomba ng partikular na kondisyon para maabot ang target. Kondisyon na wala ang piloto sa altitude na 150 metro. Ngunit, ang pag-iisip tungkol sa pag-deliver ng sandata ay tulad ng pag-aalala sa dessert habang nasusunog ang bahay mo. Ang gauge ng gasolina niya ay nagpapakita ng 2,400 kilograms na natitira. Ang round trip pa uwi ay 142 kilometers. Sa kasalukuyang konsumo, meron siyang 18 minuto sa target area bago siya maglakad pa uwi. Ang 18 minuto ay tila marami hanggat hindi mo isinasama ang combat. Ang bawat evasive maneuver at bawat paggamit ng afterburner ay kakainin ang margin na yon. Ang makina ng RD-33 ay matakaw. Mabilis itong umuubos ng krudo sa mababang altitude. 8 kilometers na lang bago ang gilid ng lambak. 8 kilometers ng kaligtasan. Ang drone sa itaas ay nagpakita na walang paggalaw ng sasakyan sa dam. Walang helicopter na lumalapit at walang fighter jet na na-scramble. Bahagyang itinulak ng piloto ang throttles pasulong. Bawat segundo na na-save niya ngayon ay 1 segundo na maaari niyang gamitin sa target. Pagsapit ng 1,638 oras, naabot ng piloto ang gilid ng lambak. Doon niya natuklasan kung ano talaga ang ibig sabihin ng radar coverage. Ang SPO-15 ay nagiba. Mula sa pagpapakita ng lazy search patterns, tila nakakabinging ingay ng sumasalubong sa kanya. 6 na magkakaibang emitter ang biglang tumindi ang intensity. Ang S-400 na kanina ay naghahanap lang.
na yon ay nakatutok na. Ang sinag nito ay lumiit. Mula sa isang searchlight ay naging isang laser. Nakatutok na ang gravestone radar ng S-400 sa kanya sa 38 kilometers. Ang lock tone sa kanyang headset ay naging isang matibay na sigaw. Ibig sabihin, malapit na ang paglulunsad ng missile. Paano nalaman ng MiG na ito ay nasa panganib? Kapag ang radar ay nag-i-sweep, ang SPO-15 ay tumutunog ng mabagal na beeps. Kapag ang parehong radar ay nagsimulang tumama sa eroplano ng maraming beses bawat segundo, ikaw ay trapped. Ngunit kapag ang radar ay nag-lock para sa isang firing solution, tuloy-tuloy itong tumatama gamit ang isang makitid na sinag. Yun ang sorod ng tunog. Ibig sabihin, posibleng may mga missile na lumipad sa loob ng ilang segundo. Ang engagement envelope ng missile na 48N6 ng S-400 ay 400 kilometers. Ngunit sa mababang altitude, ang terrain ay nagpuputol niyan sa halos 40 kilometers. Siya ay nasa 38 kilometers. Ang matematika ay hindi komplikado. Nasa loob na siya ng saklaw. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa lumilipad ang mga missile ay ang reaction time. Kailangan ng mga Russian operator ng walang segundo para mag-transition mula sa detection patungo sa launch. Mayroon siyang 8 segundo para sirain ang lock o tanggapin ang isang missile. Iginalaw ng piloto ang eroplano sa isang knife-edge turn. Hinigpitan niya ang 7 Gs habang pinapanatili ang altitude. Ang manyobra ay naglagay sa kanyang velocity vector na perpendicular sa sinag ng radar. Nang walang paggalaw, patungo o palayo sa Doppler radar, meron siyang 0 radial velocity. Ang radar ay hindi makilala ang eroplano mula sa lupa sa ilalim niya. Nawala ang lock, ngunit ang manyobra ay nagkakahalaga ng bilis at posisyon. Palayo na siya ngayon sa target na nag-aaksaya ng enerhiya. At alam na ngayon ng lahat kung nasaan siya. Bigla, umilaw ang isang Tour M2, 8 kilometers sa timog. Ang Tour ay naiiba sa S-400. Gumagamit ito ng command guidance sa halip na active radar homing. Ang missile ay walang sariling seeker. Sa halip, sinusubaybayan ng ground radar ang target at ang missile na nagpapadala ng course corrections tuwing 0.1 segundo. Ginagawa nitong halos imposible ang jamming. Ang tanging paraan para talunin ito ay sirain ang ground's radar lock o lumabas sa tracking limits nito. Nag-snap roll pakaliwa ang piloto at sumisid sa deck. Bumaba siya mula 150 metro patungo sa 50 metro sa loob ng 2 segundo. Ang mga puno ay kumikislap sa canopy ng napakalapit. Habang sumisisid, nakita ng kanyang kaliwang kamay ang countermeasures panel. 2 beses niyang pinitik ang chaff dispenser. 120 bungkos ng aluminum-coated glass fibers ang sumabog sa likod ng eroplano. Para sa gravestone radar ng S-400, tila biglang sumabog ang MiG at naging ulap. Ngunit ang Tour ay nag-ooperate sa K-band na nangangailangan ng iba't ibang haba ng chaff. Pinitik ng piloto ang pangalawang dispenser na naglabas ng mga hibla na hiwa sa 4.3 mm. Ngayon ay meron siyang chaff corridor, isang lagusan ng mga false returns kung saan siya pwedeng magtago. Sinubukan ng radar ng Tour na mag-track, ngunit patuloy siyang nawawala sa ground returns. Hindi pa tapos ang piloto. Ang kanyang kaliwang hinalaki ay nakakita sa switch ng ECM pod. Ang Near SPS-141 jamming pod ay nabuhay. Sinusuri nito ang dalas ng radar ng Tour at bumubuo ng false returns gamit ang range gate pull-off. Nilikha ng jamming pod ang isang peking eroplano, isang maliwanag na electronic decoy na lumilitaw sa tabi ng tunay na eroplano. Unti-unti, inilalayo ng jammer ang peking signal na ito. Ang radar ay otomatikong sumusunod sa mas malakas na peking signal. Samantala, ang tunay na MiG ay naging isa na lamang ground return, hindi nakikita sa clutter. Ang operator ng Tour ay nagtatrack na ngayon ng isang multo na hindi umiiral. Ngunit ang paglipad sa 50 metro ay nangangahulugang nasa borrowed time siya. Isang power line, isang hindi inaasahang burol, isang sandali ng kapabayaan, at magiging bahagi na siya ng tanawin. Kailangan niyang umakyat sa lalong madaling panahon. Kung hindi,
Ang ulat ng aksidente ay tatawagin itong controlled flight into terrain. Ang release point ay 8 kilometers na lang sa unahan. Gumawa ng desisyon ang piloto na hindi niya gagawin sa flight school. Sa halip na panatilihin ang tactical na bentahe, lilika siya ng kaguluhan. Kung lahat ay babarilin siya, walang sinuman na makakapag-coordinate. 4 kilometer na lang ang layo sa minimum na release point. Ang susunod na 60 segundo ang magdidikta kung ang misyon na ito ay magiging isang tagumpay. Ang gauge ng gasolina ay nagpakita ng 2,150 kilograms. Sapat pa ang oras para umuwi kung walang magiging mali. Ngunit sa labanan, palaging may nagiging mali. Pagsapit ng 1,640 oras, ginawa ng piloto ang isang bagay na magpapawala sa katinuan ng lahat ng threat receiver sa silangang Ukraine. Binuksan niya ang afterburners at umakyat ng diretso. Ang kambal na makina ng RD-33 ay umalingongaw. Mula sa pagiging hindi nakikita, para siyang nagpapadala ng posisyon tulad ng isang bahay ilaw na nasusunog. Sa loob ng S-400 command vehicle, lumaki ang mata ng operator. Ang target ay biglang naging isang maliwanag na umaakyat na contact. Umakyat ang altitude ng target sa 1,000 metro. Rate of climb, 330 meters per second. Kalkulado ng fire control computer ang isang intercept solution. Ngunit ang trajectory ng target ay patuloy na nagbabago. Ang pag-akyat ay matindi. Mula 50 metro hanggang 5,000 metro sa loob ng 18 segundo. Hinihila niya ang 4 na Gs ng tuloy-tuloy. Ang bigat ng katawan ng piloto ay naging 4 na beses. Ang gray out ay nagsisimula na. Ang peripheral vision ay kumukupas. Nasa gilid siya sa 4G na tuloy-tuloy, bumibili ng altitude gamit ang kanyang natitirang malay. Ngunit ang manyobra ay may kabuluhan. Sa pamamagitan ng pagiging vertical, ginawa niya ang kanyang sarili na imposibleng baliwalain, ngunit imposibleng hulaan. Nagdagdag ang piloto ng barrel roll sa pag-akyat. Para sa mga SAM operators, ang trajectory niya ay tila isang ahas na umaakyat sa isang spiral na hagdanan. Ang mga fire control computer ay idinisenyo upang hulaan ang mga ballistic path. Ngunit ang barrel roll ay nangangahulugang patuloy na nagbabago ang mga anggulo. Tatlong magkakaibang fire control radar ang nag-lock ng sabay-sabay. Ang S-400, ang Buck M3, at ang mapilit na Tour M2. Ang RWR ay hindi na nagpapakita ng individual na banta. Sumisigaw na lang ito. Ang tugon ng piloto ay mag-roll inverted sa tuktok ng kanyang pag-akyat at hilahin. Sa 5,000 metro, nakabaligtad, nakaturo ang ilong sa lupa. Sa wakas ay nakuha ng piloto ang kailangan niya. Ang hammer ay maaabot ang target mula rito. Ang sistema ng sandata ay nagpakita ng green across the board. Ngunit siya ay nakasentro din sa tatlong magkakaibang engagement envelope. Panahon na para mag-release o mag-abort. Walang gitnang daan. Nag-roll upright ang piloto at pinatag ang eroplano sa loob ng eksaktong 2 segundo. Sa loob ng 2 segundong yun, tumakbo ang initialization sequence ng hammer sa bilis ng elektroniko. Ang GPS receiver ay nag-verify ng posisyon. Ang INS ay inihanay ang mga accelerometer. Ang rocket motor ay nagpatakbo ng continuity check. Ang infrared seeker ay nagsagawa ng calibration cycle. Ang flight control computer ay nag-load ng target coordinates. Handa na ang lahat para sa release. Samantala, 2 S-400 missile ang umalis sa kanilang launcher. Umaakyat sa 2,000 meters per second patungo sa kanyang posisyon. Ang 48 NDM missiles ay 7 at kalahating metro ng bad news, nag-accelerate sa 30 Gs. Oras para sa intercept? 35 segundo. Dahil sa mga missile na paparating, pinindot niya ang pickle button. Naramdaman niya ang 250 kg ng French engineering na humiwalay sa Soviet aluminum. Ang MiG ay tumalon ng mas magaan at mas mabilis. Ang sandaling humiwalay ang sandata, nag-roll inverted ang piloto at humila patungo sa lupa. 9.5 Gs ang gilid ng structural limits. May tunog sa kaliwang wing root, ngunit hindi niya pinansin.
Ang eroplano ay yumuyuko, ngunit hindi nababale. Dinala siya ng dive mula 5,000 metro hanggang 500 metro sa loob ng 8 segundo. Pull harder on that line. Lumampas siya sa bilis ng tunog. Ang mga S-400 missile ay hindi makasunod sa pagbabago ng trajectory. Walang sinuman ang naghula ng isang supersonic dive patungo sa lupa. Nawalan ng lock ang missile seekers. Nagpatuloy ang mga missile sa ballistic path bago nag-self-destruct sa 8,000 metro. Ang rocket motor ng Hammer ay nagapoy sa sandaling humiwalay ito. Umakyat ang bomba ng higit sa 8,000 metro. Naghahanda para sa kanyang terminal dive. Ang piloto ay nag-level off sa 100 metro. Ginagamit ang terrain upang takpan ang kanyang pagtakas. Ang banta ng missile ay nasa likod niya. Numunit ang gasolina ay nagiging kaaway. Ang pag-akyat ng afterburner ay sumipsip ng 400 kilograms sa loob ng 12 segundo. Ang pag-uwi ngayon ay isang problema sa matematika na may isang sagot. Lumipad ng perpekto o maglakad. Sa likod niya, nag-launch ang Buck M3 patungo sa Hammer. Inakala nilang eroplano ang bomba. Ang missile ay hahabol sa isang bomba na hindi makaiwas. Ang dam ay wala pang isang minuto bago matuklasan kung bakit hindi dapat magbahagi ng espasyo ang infrastruktura at logistik ng militar. Sa loob ng 30 segundo, naabot ng Hammer ang pinakamataas na punto nito sa 8,200 metro. Ang infrared seeker ay nag-activate. Nag-scan sa lupa sa thermal wavelengths. Ang damay lumitaw bilang isang maliwanag na puting linya laban sa malamig na asul ng tubig. Ang 20-degree na pagkakaiba ay tila may nagpinta ng impact here gamit ang thermal paint. Sinuri ng computer ng seeker ang hugis. Linear structure confirmed. Temperature gradient consistent with concrete confirmed. Stay ready, they are walking in. GPS position within 10 meters of target confirmed. The current depletion rates are Ang bomba unsustainable. ay gumawa As ng you can see here, the 2.1 projections degree na indicate a critical pagwawasto. shortage. Ngayon ay sigurado na ito sa tamang target. Ang bomba ay nag-accelerate. 8 kilometro ang layo. Nanood ang Ukrainian drone operator. Ang kanyang daliri At ay nasa 0600, we record proceed as button. planned. Ensure strict adherence to Ang the rules of footage na engagement. ito ay Maintain mapapanood radio sa silence until the Telegram sa objective loob is ng isang secured. oras. Dismissed. Ang dam sa ibaba ay mukhang mapayapa. Wala itong kamalayan na meron na lang itong 7 segundo bilang infrastruktura. Tumama ang Hammer sa bilis na 340 meters per second. Ang Smart Fuse ay nakakita ng semento. Pinasabog nito ang 89 kilogram ng pampasabog sa loob ng wala pang 1 millisecond. Ang pagsabog ay lumika ng pressure wave na 300,000 PSI. Ang sementong istruktura ay naging pulbos. Ang paglabag ay lumawak sa 60 metro sa unang minuto. Ang tawiran na sumuporta sa battalion-level logistics sa loob ng 3 buwan ay nawasak. Ang mga supply line ng Russia ay nagkaroon na ngayon ng 47-kilometer na extension na hindi nila binudget.